So, unang-una, pag meron tayong bagong unit, syempre kailangan nating basahin yung manual. So, napaka-importante po nitong basahin muna natin yung manual. So, itong SRNA na to ay 60 amperes ang capacity. So, as per dito sa kanya indication, pwede siya sa 12 volts, 24 volts, 36 volts at 48 volts. So, pag 12 volts tayo, ang maximum na solar panel na karga natin ay 800 watts. Then, for 24 volts naman ay 1,600 watts. So, dito sa Pilipinas, bibihira naman ang nagsisetup ng 36 volts. Kaya dito na tayo sa 48 volts na 3,200 watts. So, take note natin dito yung solar BMP. So, 120 volts siya, maximum. Then, sa kanyang BOC naman ay 150 volts. Then, dito sa load niya, sa load side, dito natin kinakabit sa load side. Maximum load sa 12 volts ay 240 watts. Then 24 volts 480. Then 48 volts 960 watts. So bago natin i-set up ay mag-initial parameter settings muna tayo. So meron tayo ditong power supply 0 to 24 volts ito. So set muna natin sa 13.5 volts. Saka natin na i-check. So take note natin dito guys yung ating battery. Kasi magkakaiba ang battery terminal niya compare doon sa 40 amperes. So dito yung PB positive, PB negative, battery negative, tapos ang kasunod na niya ay load negative. So wag tayong malilito dito guys. Then battery plus, then load plus. So dito natin ikakabit ngayon. Dito sa bat plus, sa bat minus. So compare natin dito sa model na to ay 40 amperes to. So ito yung battery terminal niya. So magkatabi. Battery plus sa battery minus. Hindi kagaya dun sa 60 ampere na SRNA. Magkasalitan sila. So tanggalin natin yung cover. Iangat lang yan. Tanggalin yung dalawang screw dito. Then iangat natin. Then yung for testing lang naman. So kabit natin dito sa pula, meaning positive siya. Red wire. Galing dito sa positive naman ng ating power supply. Then yung negative na black sa negative. So kabit natin guys. Then yung black wire dito sa bat negative. So for testing lang muna ito guys, para mag initial settings tayo. So turn on natin yung ating power supply. So initialize na siya. So nabasa na niya agad na 12 volts yung kanyang voltage system. So yung kanyang initial system dito ay naka-off yung kanyang load. Ito yung battery voltage. Saka ito yung power ng solar. So, wala naman tayo nakakabit na solar panel, kaya 0 lang yan. So, gagawin lang natin muna dito ay initial setting. So, una ay dito sa sa load.
So, paano pag setup ng load? Press lang natin ito. So, nakalagay load. So, naka-off yung load. So, kung gusto natin i-on yan, press lang natin tong right arrow. So, pag nagbi-blink na siya, so, pwede na natin adjust to. Up, down. Pipiliin natin kung anong setting ang gusto natin. Halimbawa yan, normal on. Pag gusto natin i-on, press lang natin ulit yung right. So, naka-on na siya. Then, yung indicator dito na ilaw, naka-on na rin. Kung meron ng power tong kanyang load, so, tester na natin using multi-tester. So, meron siyang 13.46. So, tama nga, 13.5. So, dito ay 13.46. So, paano natin ngayon i-off? So, balik ulit tayo dito. Pag nagbi-blink na yung normal on, then hanapin natin yung setting, manual. So, naka-off na siya. So, tester natin ulit. So, wala na. Okay. So, scroll ulit natin tong up, down. Then, hanapin natin yung ibang settings. So, dito naman ay sa settings ng battery. So, ang initial setting nito ay naka-auto. Then, set natin sa kung anong preferred natin na battery type. So, dito nakalagay ay user. So, yan. Auto. So, pwede natin baguhin yan. So, right click lang para sa pagbabago. Then, 48, 36, 12 volts. Pero mas prefer natin ng auto para kung magkamaliliman tayo ng paglagay ng battery, 12 volts o kaya 24 volts o kaya 48 volts ay automatic na niyang madedetect. Yan. So, para ma-enter mo ulit yung settings mo, pindutin mo ulit itong right arrow. Okay, scroll down. Dito naman yung battery type. So, press ulit yung right arrow. So, select natin yung battery type. Halimbawa yan, Li ay lithium, gel type, SLD o yung lead acid, flood type na battery. So, mas prefer ko yung user kasi pwede ko siyang baguhin yung settings. Hindi kagaya nitong ibang settings na yan. So, default settings na ng battery yan. So, repair na lang natin sa manual kung ano yung mga voltage settings yan. Pero for this video, gagamit tayo ng user. So, para ma-enter natin ay right arrow ulit. So, pag nag-highlight na siya, ibig sabihin na na-enter mo na yung tamang settings. The next settings ay yung capacity. So, yung ilalagay mo dito yung capacity ng battery mo. So, halimbawa ko nilagay ko 150. So, pwede natin baguhin yan. Scroll up or scroll down lang. Then, enter. Enter ay yung right arrow. Yan. Then, yung address. So, normally, 1 lang yan. Kasi, isa lang naman siya eh. So, ito na yung ibang settings natin sa over voltage disconnect. So, nakaset sa 15 volts. So, pwede nyong baguhin yan. Parang same process pa rin. Right arrow. Pag nagbi-blink na siya, then pwede nang baguhin yung settings. Yan. So, sinet ko lang siya sa 15 volts. Yan. Then, yung charge limit voltage nakaset sa 14.9. So, dito dahil lithium iron phosphate LiPo4 ang gamit ko. So, pinagparehas ko lang yung settings ng equalize, boost,
saka float charge niya. So sinet ko sa 14 volts. So pwede nyo namang taasan o babaan, depende sa battery type na gagamitin nyo. So tanong nyo na lang yung inyong supplier kung ano yung recommended settings dyan. So for me, ito yung settings ko na kasi nakagamit na ako nito sa iba kong setup. So next naman ay yung battery charge sa recovery. So 13.8, then low voltage 13.6, under voltage warning 11.5. Sinet ko lang sa 11.5 yan kasi meron naman akong external low voltage disconnect para hindi lang nag-a-alarm to, kasi hindi ko naman gagamitin ang load side nito eh. So yan lang yung settings ko. Then low voltage disconnect yan 11. So itong ibang settings dito ay hindi ko na ginalaw, as is na yan, yung default na niya. Hindi ko rin alam ang ibig sabihin itong iba dyan eh. So ang importante lang naman dito pag user setup, so itong low voltage disconnect kung gagamitin nyo itong load side ng ating SRNE. At saka itong mga to, boost charge nya, recovery, float charge, equalize, saka itong limit. So after nating ma-enter yan, so back to the main menu, left lang siya, left. So bumalik na siya, so naka auto and then use, then back ulit. So punta ka na dun sa main menu. So 12 volts ngayon ang settings natin, ang battery setup. Try naman natin mag 24 volts. Kung lalabas ay automatic na 24 volts dito kasi naka-auto tayo eh, para makita natin kung lalabas ang 24 volts. So first ay off muna natin to. Yan. So set natin tong ating power supply sa 26 volts. Tingnan natin kung lalabas ang (24 volts sana. Natin sa 24 volt setup. Sinet natin sa 26 volts yung power supply, then connecting. So ayan. So 26 volts siya. Binabasa, and then 24 volt setup. Then scroll ulit natin yung ating settings, naka-off. Then auto, then user. So hindi siya nagbago guys kahit pinatay na. So dito guys, so makikita natin kahit na naka 24 volts yung battery natin, yung settings dito sa loob ng ating SRNE ay pang 12 volts. Kumbaga ita times 2 lang natin. Halimbawa dito yung equalized voltage niya ay 14. So times 2, 28 volts siya. Kung 48 volts naman, 14 times 4. So 56 volts yung equalized. So ganun po siya. Dito pala guys, pwede nating tingnan yung backlight ng ating display. So pwede i-set ng 60 seconds kung gusto nating mas mabilis. Yan. So gusto ko 60 seconds. Then enter. Back lang siya. So makikita natin dito guys kung brand new talaga yung unit natin. So kita nyo dito 2 days kasi nag on off na ako eh. So 2 days siya. So ito yung history, 0 days pa lang guys. So ito yung model ng ating SRNE ML4860.
Okay? So, ganito lang guys ang pag-setup. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Salamat!